saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Alright, welcome back. Nagbabalik po unang hirit. Kaya narito na ang mga balitang dapat niyo malaman sa ating Top Hirit. Bukas na nagbabantay ang GMA News ngayong Miyerkules Santo upang ihatid sa inyo ang mga sariwang balita para sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Nasa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City si Susan Enriquez habang si Lavan Llover nasa NAIA Terminal 3. Si Haji Rieta nakatutok sa Eva Macapagal Terminal sa Maynila at nakabantay naman sa daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway si Oscar Oida habang nasa South Luzon Expressway si Jay Sabale. At unahin po natin alamin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Pangunahin sakayan po yan ng mga bus papunta sa Southern Luzon at Visayas. At nakatutok doon live si Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue. Good morning, ladies. Good morning, Pia. Ito, no, nakikita mo sa may likuran ko, medyo kumakapal-kapal na uli yung mga tao. Dahil karamihan dito sa mga bus na bibiyahe ngayon ay magsisimula ng alas 6 ng umaga. Ito yung mga papunta na ng Visayas, ano? Kaya nagsisimula na sila dito dahil gusto nila na pag dumating na yung bus, dahil 30 minutes lang inaalaw dito sa terminal yung mga bus na bibiyahe. Kailangan bago dumating yung bus, naka-standby na dito yung mga pasahero. Kaya ngayon, unti-unti na rin naman silang kumakapal. At ngayong araw nito, mamaya po makakausap natin ang mga taga-LTFRB para alamin natin kung sapat ba yung bilang ng mga bus na bumibiyahe. Dahil kahapon, sa obserbasyon ng LTO, parang sa tingin nila, mukhang kulang yata daw, no, yung mga bus na bumibiyahe dahil nakikita nga nila na naiipon. So mamaya alamin natin sa LTFRB kung sapat ba yung initial nilang special permit para masakyan ng ating mga kababayan pauwi sa kanilang probinsya. At syempre, ngayong araw din po ito, tuloy-tuloy din ang ating maibibigay na serbisyong totoo sa ating mga kababayan. Lalo pa tinaasahan na mas kakapal yung tao ngayon, yung mga pasahero, dahil yung iba pagkatapos ng kanilang trabaho, pwedeng didiretso na sila pauwi sa kanilang mga probinsya. Posible naman na yung iba mag half day na lamang para mas makauwi ng maaga sa kanilang mga lugar. So alamin din natin mamaya doon sa ticketing office ng mga bus companies dito kung fully booked na ba sila or kung mayroon pa mga available na biyahe, anong mga petsa na yon, di ba? Siyempre, gusto ng mga kababayan natin, makauwi sila ngayong Semana Santa. Pero yung karamihan nga sa mga nakakausap natin, fully book na yung petsa itong linggo na ito. No? So, kung magkakaroon ng mga dagdag na bus, ay malalaman natin kung sapat pa ito para ma-accommodate, may sakay yung mga pasahero na ang gusto ay doon sila mag-Semana Santa sa kanilang mga probinsya. So, yun po mga tututukan natin dito sa Araneta Center Bus Terminal. Siyempre, mamaya may makakasama rin tayo mula sa LTO para doon sa gagawin nila mga parang random check, ano, doon sa mga driver para makita kung sila ba ay fit na magmaneho dahil mayroon na mga driver na nung tinetest ay nagpa-positive ho sila kung hindi man sa alak, sa drugs, hindi ho yan inaalaw ng LTO dahil yan maaaring makasama sa kanilang paglalakbay, maaaring magdulot ng pinsala, no? O kaya naman baka humapahamak yung ating mga pasahero. Mamaya meron tayong do-it-yourself first aid, lalong-lalo na dahil malayo nga ho yung biyahe ng ating mga kababayan. Dapat alam nila ang gagawin nila in case magkaroon po ng emergency. So yan po lahat ng ating antabayanan mula rito sa Araneta Center Bus Terminal. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Susan Enriquez. At alamin po natin ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3. Naroon naman si Lavan Llover. Love! Good morning, P, and good morning sa ating mga mananakay dito na lalo na sa mga pagpupunta dito sa NAIA Terminal 3, no? Nako, ito na nga yung sinasabi natin at hindi naman tayo nagkukulang ng paalala sa ating mga mananakay at mga magbabiyahe po, lalo na ngayong Semana Santa. Kanina nga 3:30 ng umaga, nagkaroon po ng paghuli sa actually hindi naman paghuli, pero meron po kasing nakuhanan ng 2 baril na pasahero. Ito ay patungo siya ng Katiklan sa Boracay. Meron siyang 2 bala, no, na dala-dala doon sa kanyang bagahe. Ito ay kinuha ng mga duty officers dito nga po sa NAIA Terminal 3 kahit na sinasabi pa or nagpakita pa ng legal na papeles yung nasabing pasahero, kinumpis ka pa rin dito dahil nga bawal po ang mga baril, mga bala at iba pang matutuli sa bagay na dadalhin niyo po sa inyong pagbiyahe, lalo na dito sa may area ng NAIA Terminal 3 dahil napakahigpit po ng kanilang pag-check up para po masiguro yung kaligtasan ng ating mga magbabiyahe ngayon ng Semana Santa. At syempre, inaasahan din po na ngayong araw, daragsa or mas darami pa po yung mga babiyahe dito sa NAIA Terminal 3. Kahapon nga daw ang naitala po nila
ay 18,000 na mga departing passengers. At ngayong araw, asahan po nilang mas tataas ito. Nasa 45,000 a day daw po ang arrival and departure sa NAIA Terminal 3 simula pa raw po noong Sabado. Mula noong Sabado naman hanggang sa April 11 ay naka-heightened alert po sila dito sa NAIA 3 para sa pagpunta ng ating mga kapuso sa probinsya at syempre pa yung pagbalik po dito sa Maynila ng mga pasahero. May help desk naman po sa bungad para magbigay ng assistance po sa ating mga pasahero at dito po pwede rin po kayong magpakuha ng inyong mga blood pressure at magtanong ng status tungkol po sa inyong flights. Ayan muna ang ating update mula dito sa NAIA Terminal 3 at syempre yung kabuuan pala Pia nung balita natin tungkol sa nahulihang lalaki ibibigay po namin sa inyo mamaya yung detalye sa unang balita. Balik sa iyo Pia. Maraming salamat, Lavan Bear. Dumako naman tayo sa pier kung saan may mga stranded na pasahero kagabi matapos hindi dumating sa oras ang kanilang sasakyan sa ng barko. Nakabantay sa Eva Macapagal Terminal sa Maynila si Haji Rieta. Haji? Yes, Pia, good morning. May kita 210 nga itong mga pasahero na kasalukuyan nagpapahinga ngayon dito sa may Eva Macapagal Port dito sa Maynila. Isa lang yung mga pasahero na hindi nakasakay kagabi ng Super Ferry 5 na papunta sa ng Cebu, Surigao at nasipit kagabi. Hindi agad nakarating ang nasabing barko dahil sa malalaking mga alon down sa karagatan na iniwasan nito umano. Ang mga pasahero naman kagabi wala nang nagawa kundi ang tanggapin na lang ang nangyari at hindi pagdating ng sasakyang barko. Bagaman na walang humarap sa pamunuan ng Tugo, napag-alaman naman natin sinagot naman nila ang pagkain ng mga pasaherong hindi nakasakay. At alas 9 nga mamaya Pia ay inaasahang darating ang barko na sasakyan naman ng mga pasahero mamaya. Yung ibang Pia ay nagsiuwian at ay inaasahan naman na magbabalikan sila para sa biyahe nila mamayang alas 9. Pia. Maraming salamat, Haji Rieta. Sunod naman nating silipin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway at nakatutok doon si Oscar Oida. Oscar! Yes, Pia, sumasunod na ito ay patuloy nga ang pag-monitor ng mga kawani ng North Luzon Expressway Tollways Management dito sa kanilang traffic control booth para nga bantayan yung mga kababayan natin magsisipag-uwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa at sa buong magdamag. Good news, Pia, ay wala naman napaulat na anumang aksidente na naganap sa buong stretch ng North Luzon Expressway. Bagamat sa mga sundan nito ay nakaka-monitor sila ng konting build-up lang naman dyan sa may... Sa 3 minuto. Siguraduhin ding may sapat na hangin ang gulong ng sasakyan. Katumbas kasi ito ng 5 hanggang 10% savings sa fuel consumption. Bawasan din po ang paggamit ng aircon. Yun pala, okay pala talaga magpagas sa umaga. Oo. Dapat pala tayo ang nauuna sa gasoline station. Pagkatapos dito, kaya bago pumasok. Pero at least okay din yan para sa mga babiyahe pala ngayon, no? Makakahabol pa sila sa bawas presyo. Ayan. Thank you tips. At mamaya po sa pagbabalik ng unang hirit, ito pa ang mga balitang dapat nyo abangan. Isang babae sa Australia nanganak sa loob ng kotse at sa gitna ng matinding traffic. At least naianak niya. Traffic. Buti traffic. Saka ito. Actually, dapat nga tuloy-tuloy. Yes. At sisilipin po natin ang kakaibang penitensya sa El Salvador para sa Semana Santa doon, kung saan nagsusuot sila ng mga devil costume at magpapahampas sa likod. Para kung ganyan nga naman, di ba? Mas masaklap. Oo nga. Hataw sa'yo. Pati pala kung sino na nanonood, no? Madadamay din. At ito naman po sa ating web hirit. Pinakamahal na sushi sa buong mundo, ibigida. Magkano kaya yan? Aalamin natin mamaya. Parang 5 piraso lang yun Oo nga. Bakit kaya siya ganun kamahal? Oo, ginto ba yan? Kaya para sa maasahang pagbabalita ngayong Semana Santa, tutok lang kayo dito sa Unang Hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Select Toyo.